Ang pagtalima sa bagong paraan ng Diyos ay nangangailangan ng kababaang loob sapagkat hindi madali ang magbago. Hindi madaling sirain ang lumang sisidlan ng pag-uugali, pag-iisip at pananampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. May ilan namang nagsabi kay Jesus ng ganito, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin, gayon din ang mga alagad ng mga Pariseyo. Subalit ang mga alagad mo'y patuloy sa pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, hinahayaan ba ninyong hindi kumain ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Di ba hindi? Darating ang araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikinasal at saka sila mag-aayuno. Sinabi rin naman niya sa kanila ang isang talinghaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ganoon ang ginawa, masasayang ang bagong damit at ang tagping mula rito ay hindi naman babagay sa damit na luma. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang lumang sisidlan. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. Kapag nakainom ka na ng lumang alak, hindi mo nagugustuhing uminom ng bagong alak. Ang sasabihin mo, mas masarap ang lumang alak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay newness. Ang ebanghelyo natin ngayon mula kay San Lucas ay tila isang pagtatalo, isang usapan na puno ng tanong, pagtutuwid at paglilinaw. Nilapitan si Jesus ng ilan at tinanong, bakit ang mga alagad ni Juan ay palaging nag-aayuno at nananalangin? Gayon din ang mga alagad ng mga Pariseyo. Ngunit ang mga alagad mo ay kumakain at umiinom. Isang tanong na may halong pamumuna. Isang tanong na tila nagtatanong, bakit hindi ka sumasang-ayon sa nakasanayan? Ngunit sa halip na direktang sagutin ang tanong, ginamit ni Jesus ang talinghaga. Una, sinabi niya, hindi maaring mag-ayuno ang mga panauhin habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal. At pagkatapos ay nagbigay siya ng dalawang makapangyarihang larawan, ang bagong piraso ng tela na hindi dapat itagpi sa lumang damit at ang bagong alak na hindi dapat ilagay sa lumang sisidlan. Mula rito, pumili tayo ng isang salita na nagsasalarawan ng buong mensahe. Bago. Ang buong pahayag ni Jesus ay isang paanyaya at paalala. May bagong ginagawa ang Diyos. May bagong simula. May bagong paraan. May bagong pag-unawa. May bagong buhay. Ngunit, ang bagong ito ay hindi pwedeng ipilit sa luma. At ang luma ay hindi basta-basta pwedeng pilitin na tanggapin ang bago. Sapagkat kapag pinilit ang bagong tela, ay sisira ito sa luma at ang bagong alak ay sisira sa lumang sisidlan. Ang bago ay hindi lamang tungkol sa panlabas na anyo. Hindi ito simpleng pagbabago ng estilo o ng ugali o ng pananalita. Ang bago na tinutukoy ni Jesus ay panibagong pananaw. Isang pagtalikod sa luma at lumang paraan ng pagtingin sa Diyos at sa sarili. Isang radikal na pagbabagong panloob na may bunga sa panlabas. Madalas sa ating buhay, pananampalataya, nasanay tayo sa mga ritual, sa mga panalangin, sa mga gawi na kahit hindi na natin naintindihan, ay ginagawa pa rin natin dahil ito ang nakasanayan. At kapag may bagong dumating, bagong paraan ng pagdarasal, bagong pag-unawa sa ebanghelyo o bagong anyo ng paglilingkod, tayo'y nabibigla, nagagalit at minsan tumatanggi. Ganyan ang mga Pariseyo.
Sila'y mahigpit sa lumang paraan, sa batas, sa panlabas na anyo, at sa pagdating ni Jesus, ang kabuuan ng kanyang pagkatao at misyon ay isang bagong alak na hindi na kayang tanggapin ng lumang sisidlan ng kanilang pag-iisip. Kaya kahit ang kanyang mga gawa ng habag, kagalingan at pagtanggap ay tinitingnan nila bilang paglabag sa batas. Ngunit ang bago ay hindi laging masama. Sa katunayan, ang Diyos ay Diyos ng pagbabago. Siya ay lumikha sa simula at hanggang ngayon ay patuloy na lumilikha. Siya ay nagpapagaling, bumubuo, muling bumabangon, at palaging gumagawa ng bago sa gitna ng ating mga pagkasira. Ngunit ang bagong ito ay hindi pwedeng pumasok kung ang ating puso ay sarado na. Kaya marahil ang tanong sa atin ngayon ay ito: ako ba'y sisidlang bukas sa bagong alak ng Diyos? O ako'y nananatili sa luma dahil ito ang komportable at pamilyar? Minsan, pinipigilan natin ang pagbabago dahil natatakot tayong mawalan ng kontrol, natatakot tayong sumubok ng panibago. Pero ang hindi natin namamalayan, ang pagbabago na ang tanging daan para muling lumago, muling mabuhay at muling maglingkod ng may sigla. Sa personal na antas, maaring tinatawag tayong iwanan ang lumang pagtingin sa sarili. Ang paniniwalang hindi na tayo magbabago, wala na tayong halaga, wala na tayong pag-asa, wala na tayong kwenta. Tinatawag tayong tanggapin ang bagong pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos, bilang mahal, bilang pinatawad. Maaring tinatawag tayong iwanan ang lumang ugali, mga hinanakit o kasalanan na matagal nang nagpapabigat sa atin at palitan ito ng bagong kapayapaan, bagong sigasig at bagong direksyon. Ang pagtalima sa bagong paraan ng Diyos ay nangangailangan ng kababaang loob. Sapagkat hindi madali ang magbago, hindi madaling sirain ang lumang sisidlan ng pag-uugali, ng pag-iisip at ng pananampalataya. Pero kung handa tayong palitan ang sisidlan, makakatanggap tayo ng bagong alak, ng biyaya ng Diyos na sumasariwa at bumubuhay. Ang bagong iyon ay hindi lamang para sa atin. Kapag pinayagan nating ang bagong biyaya ng Diyos ay dumaloy sa atin, tayo rin ay nagiging bagong daluyan ng pag-asa para sa iba. Anong aspeto ng buhay natin ang tinatawag ng Diyos na baguhin? Ngunit patuloy pa rin kumakapit sa luma. Handa na ba tayong maging bagong sisidlan ng kanyang bagong biyaya? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Ikaw ang Diyos na laging bago, laging sariwa, at laging gumagawa ng panibagong buhay sa gitna ng lumang sugat. Buksan mo ang puso namin upang tanggapin ang bagong biyaya na nais mong ibuhos sa amin. Wasakin mo ang mga lumang sisidlan ng aming pagmamataas, takot at kawalan ng pananampalataya. Gawin mo kaming bago, isang sisidlang handang tumanggap, magbago, at magmahal ng ayon sa iyong kalooban. Amen. Pagpalaan po kayo ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Inaanyayahan ko po ang lahat ng mga deboto ng banal na mukha ni Jesus sa ika-11 anibersaryo ng pagkakaluklok ng banal na mukha ni Jesus sa darating na September 16, 2025 dito po sa Shrine of the Holy Face of Jesus sa Nampicuan, Nueva Ecija. Magsisimula po ang ating pagdiriwang sa prosesyon sa ika-6 ng umaga. Kasunod ang mga banal na misa sa ika-7 ng umaga, concelebrated Mass sa ika-10 ng umaga, at ikatlong misa sa hapon. Pagkatapos ng huling misa ay isang handog na konsyerto ng pananampalataya at pasasalamat. Halina, magsama-sama tayo sa isang araw ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig kay Kristo sa kanyang banal na mukha dito sa Nampicuan.